Matapos nga na kumalat ang video ni VP Sara paalis papuntang Germany kasama ang kanyang pamilya, ipinagdiinan ni Secretary Jaime Bautista na ang mga picture at video ay hindi kuha ng CCTV footage. At bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga nagbabagang balita. Ipinagdiinan nga ni Secretary Jaime Bautista na hindi kuha sa CCTV footage ang mga picture at video ni VP Sara kasama ang kanyang pamilya sa NAIA paalis papuntang Germany, pagkos ito ay kuha ng mga pasahero mismo ng NAIA. Hindi naman naniwala ang mga netizen sa mga pahayag ni Bautista na ito ay kuha mismo ng mga pasahero. Sino naman ang mag-aaksaya ng oras at panahon para pumunta at maghintay sa NAIA para lang makuhanan ang pag-alis ni VP Sara at ng kanyang pamilya papuntang Germany sa panahon ng Bagyong Carina? Banat nga ng ilang netizen na sa posisyon at perspective pa lang ay makikita mo na hindi ito human-made kundi CCTV lang ang nakakakuha ng ganitong ka-clear na imahe. Dagdag naman ng isang netizen, ang ganitong paglabas ng mga larawan at video sa paliparan ay isang paglabag sa Data Privacy Act of 2012. Dapat imbestigahan yan para malaman kung sino ang nagkalat ng larawan at video, sapagkat kung ginawa nila ito sa pangalawang pangulo, magagawa nila ito sa simpleng mamamayan lamang. Kung ikaw ang tatanungin, ang pagkalat ng video at larawan ni VP Sara at ng kanyang pamilya paalis ng bansa sa panahon ng Bagyong Carina ay paraan lang para siraan si VP Sara. I-comment mo lang sa comment section ng iyong sagot at ating tatalakayin. At bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bagong balita. Yung area na lumabas dun sa social media, wala kaming camera doon, no? Wala kaming camera doon, no? So, probably nanggaling yan sa mga pasahero. Hindi siya CCTV from MIA. Ito ang tugon ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa pahayag ng pangalawang Pangulo na may mga opisyal ng paliparan na tikom ang bibig ukol sa banta ng seguridad. Tulad ng sinabi ni VP Duterte na malisyoso ang pagkasa publiko ng litrato ng kanilang pag-alis ng bansa para sa personal na trip ng kanilang pamilya. Ha? Galing sa mga pasahero? Galing sa mga taong andun sa airport? Ano yan, Spider-Man? Nasa kisame habang nagpipicture? Sus, Diyos ko, kita-kita mo naman ang picture na talagang halatang nasa pinakamataas eh. CCTV yun. Kitang-kita, di ba? Alam nyo, ginagawa nyo talagang tanga ang mga Pilipino, sa totoo lang. No? Ginagawa nyo tanga. Lalo na si VP Inday Sara, sige, utuin nyo pa! Makikita nyo talaga ang hinahanap nyo. Sobrang nakakatawa ito sila mga loob. Diba? Paano kaya pipicturean yung ganun? Diba? Pag nasa kisame ka, yun, mapipicturean mo sa baba. Mag-post ka sa social media ng CCTV footage nang walang pahintulot nitong subject o kaya mismo ng nitong personal information controller. Opo. Kung nag-post ka at wala ang halimbawa walang rason at dahil sa whimsy lang kumbaga, dahil sa gusto nyo lang na ganyan, or gusto nyo meron kayong masamang intention, maliban kasi marami batas na nagpaparusa dyan. Sa NPC po, meron din kasi kaming criminal na liability. So meron din damages po, so civil liability po yun. At tulad doon na sabi ko nga administrative fine po. Okay, so hindi rin pwede yun, di ba? Na mas mabigat ang kaparusahan doon, criminally, kapag nag-post ka ng kuha ng CCTV na sa isa pong na ang kuha po ay galing sa isang public space. Opo, maliban dun sa nag-post, pati yung nag-ooperate ng CCTV,
Yung bang nangyari kay VP Sara na ang claim niya CCTV, kung, ano lang ito, attorney, theoretically po, no? Kasi may claim na hindi daw CCTV yon. Yun po kasi ay airport, no? Airport po yun. Assuming po na ito nga ay kuhan sa airport na CCTV. Yun ho ba ay, yun ho ba ay paglabag sa batas, yung na-i-post ito at nasa publiko, yung kanyang, yung kanyang paglakad sa tube papunta po ng aeroplano? Opo. Unang-una po kasi sa airport po kasi, meron po tayo, since it is a public space and then it's open to the public, no, medyo bawas po yung ating expectation of privacy doon, no, sa lugar na yon. Ngayon, assuming po na talagang CCTV ang nakukuha doon sa, doon sa footage na yon, depende po kasi dahil kung may exception po kasi dito, tungkol po halimbawa po sa media, no, accepted po yun, or po sa local surveillance, accepted din po yun. Ano pong kung meron pong basihan, no, base doon sa mandato ng isang agency, halimbawa po, or sa media po, basta may basihan sila, exempted po yun. Hindi po natin masasabing automatically labag po sa batas ka. Okay. So, kinakailangan pang laliman ang pagtatanong, pag-iimbestiga. So, kapag kuha ng CCTV, ano po, kung public figure ito o public official ang subject dito, the fact na ang kopya niyan, dapat nga hawak ng personal information controller, no? And then, ito po ay ibinigay sa media para ma-publish. Wala pong issue doon? Wala pong nilalabag doon na privacy issue? Hindi po kasi pwede po na basta ipamigay po sa media. For example po, na-recognize po natin dito sa circular po, no, na if it's just for entertainment purposes, no, wala naman po talaga siyang value, halimbawa po, na ganyan. Hindi po obligado ang PIC na ibigay sa media. So, sa madali pong salita, kahit po ang media, kailangan din po mag-establish po ng rason na nakasaad po base po sa Section 12 at Section 13 po ng ating Data Privacy Act bago po sila mabigyan ng footage po. So hingi ka formal request, no, doon sa PIC kung bakit ka dapat nabigyan. Pero kung ito po ay ililik, kung baga ilulusot lang noong pong either PIC o PIP, meron ho ba doon pananagutan? Yung kung ililik lang po ng PIC or PIP, wala hong rason, wala hong basihan, na gano'n, definitely po talagang pwede po silang managot. Opo. So, ibig sabihin po, kahit na airport po ito, public space po ito, hindi pa pwede na agad-agad maglalabas ang management, regardless kung sino ang subject dito, ng footage sa media, para sa publiko ito, ng walang kaukulang pong pag-a-aproba. Mismo ho nitong management, yung baga PIC kung tawagin po ninyo. Dapat po ganon? Opo, dapat po ganun. Kailangan, like I said po, kailangan po talaga ma-establish natin yung rason. Ngayon po, hindi rin naman po ang BIC kung kung nakatanggap ng request, hindi naman nila pwedeng tanggihan unreasonably. Kailangan din po nilang isaan kung bakit nila tinatanggihan. Ngayon po, kung nagkaroon po ng conflict, pwede po tumulog sa amin po at kami po magre-resolve ng conflict po na yun. Okay, parang doon sa airport yung kumain ng dolyar, di ba, na security personnel. Ang naglabas noon ay mismo ang NAIA security. Inilabas sa media yung pagkakataon na iyon. Yun, may pahintulot nila. Pero yung subject doon, wala na ba siya laban doon? O pwede siya magsampa ng demanda dahil ba't yung nilabas yan? Kahihiyan ko yan. Medyo mahirap po doon sa sitwasyon na yun doon sa empleyado o tauhan ho ng security. OTS. Kasi po unang-una public servant siya, no? So meron po kasing mga di ba, may duties and responsibilities ang public servant. At saka kasi sa sitwasyon na yun, kinakasukan ho kasi siya, evidence yun doon sa kaso niya. So may pasihan po kung bakit kailangan yung footage ng CCTV po. Opo. Kumbaga, imbued with public interest, attorney, no? Opo. Sam, ito ho bang inyong circular? Sakop dito ang mga dashcam? Hindi po. Meron pong hiwalay po kaming ilalabas tungkol po dyan sa mga dashcam po. Basically, to CCTV yung mga nasa fixed location po. Okay, so maglalabas kayo. Sa kawalan po ng kaukulang pong guidelines or circular, walang umiiro ngayon based on the Data Privacy Act. Kung may kuha ka ng dashcam, tapos sa ilang pong insidente, road rage man yan o anuman pong pangyayari, tapos ipopost mo sa social media? Meron po. Yung Data Privacy Act po, by itself po, covers that. Because so yung mga footage po kasi, pagka nakakakuha ng image ng tao, halimbawa, ganyan, automatically kasi personal data po yan. So covered po siya by the general law, which is the Data Privacy Act po. So kahit na ako ay nag-road rage doon, may hawak akong anumang bagay at ako ay nagwawawala doon, may nakakuha ng dashcam na ito at ito yung na-post, may paglabag pa rin sa aking data privacy? Kung depende po kasi kung nasa daan ho kayo, medyo mahirap po kasi kasi wala ho kayong expectation of privacy po kung nasa public road ho kayo, di ho ba? Nakikita kayo ng lahat ng tao. So it really depends po on the situation, on the totality of the circumstances. Kasi po kung nasa loob ng village pero public road ho yun, medyo ibang usapan din po siya. Ayun, okay. So depende nga din kasi nga nasa public space ka tapos gumagawa ka ng something, kumbaga in flagrante, caught in the act ka, no? Na gumagawa ka ng hindi tama, nakunan ka at yan ay
i-post sa social media o inilabas po sa mga TV stations, kung magdedemanda ka, ikaw yung subject doon. Ba't inilabas yan? May Data Privacy Act. Medyo ano ho yun, wala siyang doon, legal basis. Yung nakuhanan po. Oo. Yung nakuhanan ng ano. Oo. Pwede naman po kasi meron din naman po. No? Okay. Pero sa ganun ho sitwasyon kasi baka mahirapan dyan na pigilan ng mga tao dahil nga po it's a public space. Yung pong CCTV sa loob ng public transport, taxi, TNVS, di ba? Usually meron din po yan, no? Oo, sa mga bus, meron yan. Yun po, yun po ba yung may-ari ng transport company? Oo, kapag meron pong, yun nga, no? Hihingi na privado, hindi ho, walang kaugnayan sa pag-iimbestiga ng krimen, mga personal po na mga usapin, no? Opo, pwede ho ba yun? Yun po, may mga pagbabawal din. Hindi ka rin agad-agad magpo-post niyan sa kuha mo doon sa public transport? Tama po yan. Kung you know, although sinasabi nyo, labas na ho dito sa circular, no? Pero tama po yan na hindi rin ho basta-basta pwede mag-post yung mga tao. Yung may-ari ng yung halimbawa po yung Bus company. Opo. Oo, kasi di ba dati meron pong ay magkarelasyon na napatay sa sila ng bus. Opo, magkasama sila doon sa bus. O nilabas din yung kuha niyan sa loob ng bus. Doon po, hindi ka pwede maglabas sa publiko kaagad ng ganung mga kuha sa loob ng bus mo. Hindi ho uraw-rada o hindi ho agad-agad. Sabi ko nga po, Opo. depende ho doon sa basihan. Base ho sa Section 12 or Section 13. Kasi po doon kung sa sitwasyon na ho, baka kinasuhan siya, so kailangan niya ho ilabas yung video para i-depensa yung sarili niya. Then meron ho siya lawful basis para ho gamitin yung footage. So ano ho yan? Hindi sila sakop. Ang mga CCTV sa public transport, hindi pa sakop dito na inyong circular. Ito po, hindi pa ho. Okay. Kasi ho, parang lalabas ho siya dashcam po, no? So hindi pa ho sakop. Ito po, yung mga CCTV talaga na nakakabit sa isang stationary na lugar po. Oo, kasi nga di ba ang LTFRB, meron din silang mandato na magkabit ng CCTV ang public transport eh. Opo. Hindi pa ho covered nito po yun. Okay, sige. So, Chacha, ito ang marami tayong natutunan dito. Dapat po din natin maintindihan na ginagawa po ito ng NPC kasi nga meron tayong umiiral na Data Privacy Act, hindi po ba? Tama po, sir. Okay, sige po. Ipaliwanag niyo po yung pong provision ng Data Privacy Act kung bakit po hindi karaka-raka ay pupunta ako doon sa subdivision guard at gusto kong sabihin, play mga ngayon dyan CCTV kung anong oras umalis yung kotse ko kasi ginamit ng asawa ko, ginamit ng anak ko. Di ba hindi pwedeng agad-agad sumunod sa kanya yung guardia, di ba? Tama po yan, Sige, sir. okay, sige po. Sige po, ano pong kaugnayan nito sa Data Privacy Act? Opo. So, pagka ganyan po na maghihingi ho kayo ng access do sa CCTV, kailangan nyo po kasing i-establish kung ano ang pasihan nyo. So, marami po yan na nakasulat po yan sa Section 12 at saka Section 13 ng ating batas, no? Pwede po kasing siguro ang pinaka mag-a-apply po kung kayo ay gustong may establish na legal claim o kunyari magkasampa kayo ng demanda or kayo mismo magdedepensa, halimbawa may paratang sa inyo na kayo ang nagnakaw or gumupit ng damo or halaman ng kapitbahay nyo, pwede lumapit at sabihin nyo yun po ang basihan nyo. Pero in the first place po kasi, rene-require po nitong circular na to na pagka nagde-deploy ng CCTV po, kailangan po meron policies in place. So kailangan, nandun na rin ho yung kung paano bibigyan ng access yung mga tao, yung mga data subject po. Paano bibigyan ng access? Meaning po, bawat establishment gagawan sila ng panuntunan o may standard po dito na kinakailangan nila na sumulat ng formal, sabihin ng dahilan o kaya po naman, sabi nga po dito sa inyo pong press release, kung ito po ay para sa law enforcement, criminal investigations, court orders, and administrative inquiries. Ano po? Paano? Yes po, kailangan po nilang establish po, kailangan po bawat establishmento na magde-deploy ng CCTV, kailangan po mag-establish ng policies po nila, pati manual po. So bawat may CCTV sa public space ay dapat may sarili silang manual. Opo, tama po yan. Opo. Pero kasi hindi lahat ng establishmento ay pare-pareho ang ginagawa or pare-pareho ang gustong makapture na video. Meron pong iba na ginagamit yan sa pag-training, sa pabrika. Yung iba naman po, sa security lang po talaga ng kanilang establishmento. So depende po doon sa purpose nila. Okay, so talaga bang dapat black and white yan? Meaning kung ako po, example lang po, meron akong isang retail outlet, no? Itong mga 7-Eleven, mga ganon. Alright, at sa labas ng aking tindahan ay may CCTV na along the road. And then, pupunta yung sino man pong nag-iimbestiga, whether law enforcer o isa pong naghahanap ng kanyang kapamilya, kung dumaan ba doon sa lugar na iyon, dapat yung mismong 7-Eleven outlet na iyon may sariling nakasulat na panuntunan kung paano ang kakailanganin bago magbigay ng kopya ng CCTV o mapanood yun? Ganun nga po, tama po yung sinabi nyo, pero ang 7-Eleven po kasi dahil isa siyang malaking institusyon, pwede yung iisa na lang Oo nga. sa lahat ng mga branches nila. Since Opo. pare-pareho naman po ang kanilang ginagawa. Hindi po kailangan per branch meron po. Hindi, kaya nga po, I mean, that's understood po. Kumbaga, basta bawat isa, kinakailangan may sarili. Opo, kung ito po'y korporasyon o kumpanya, isa lang po yan sa lahat. Pero, assuming po na solo ka lang na grocery doon sa lugar na iyon, dapat may sarili ka. Opo, kailangan po. Kasi kailangan po natin tandaan na ang Data Privacy Act po kasi, recognition
violation ho yan ng karapatang pantao. So kailangan po natin na hindi maabuso yung or magamit sa masama yung ating personal data. Okay, paano sa household kung ang iyong CCTV sa harapan din ng bahay mo at doon sa kalsada ay nakukuha? Yun, exempted ka. Tama po yan, exempted po yan. Okay. Sa mga household ho kasi, generally ho, exempted talaga siya kung nakakabit sa household. As long as po na yung household na yun ay ginagamit talaga for resident. Kasi ho, na-recognize din ho natin na minsan meron ho mga household na ginagamit pang negosyo. Minsan may mga tindahan or may shop na maraming taong pumapasok. So pagka ganun ho, based on the circumstances ho, yung totality of circumstances, papasok ho kayo doon sa household exception, then hindi ho kayo kailangan gumawa ng manual, privacy notice, etc. Yung CCTV sa mga hotels at motels at lodging houses, yun, public yun. Opo. Apo, ano po, di ba yung mga papasok, mga entrance nila, at saka exit, yun, public po yun, no? So dapat din, meron silang panuntunan. Basically po, ano ang dapat nila alaman nung kanilang sarili pong panuntunan kung guidelines sila? Opo. So kailangan po meron silang unang-una privacy notice po na kung saan ilalagay yun na sasabihin nila o sa publiko na meron silang CCTV kung para saan yung CCTV. Tapos po kailangan po yun nga yung nasabi ko kanina, kailangan may policies kung saan nakasulat to parang utong sa madaling salita ito yung mga procedure no, paano kung saan ginagamit, ano yung data security nila, anong kanino nila pwedeng ibigay lang yung access doon sa CCTV, pati po yung kalidad ng video, yung storage po, no? At saka yung retention policies po, yun po ang pinaka-importante. Opo, dito po sa aming himpilan kasi meron na yan, no? Meron na po nakapaskil na merong may CCTV dito, sinasabihan ka, meron dyan CCTV. Oo, at ito nga ay para sa kung anong purpose nito. Ano po, klaro po naman yun. Dapat may nakapaskil na merong notisya na may CCTV dito, ha? Ayan, ano po. Pero yung polisiya, kung kailan mo yan ilalabas, sino maaaring makapanood yan, may kaukulang pang separate na guidelines po. Yan ano po, attorney. Opo, nandito rin po sulat po sa circular natin, no? Yung mga detalye, kailangan din nang ilagay sa policies po. Okay, sige. So, para natin kasi alam mo na may CCTV kinukunan ka. Oo, alam mo yun na kumbaga yung privacy mo nasasakop na nito, di ba? Ito ang purpose nun eh. Pinapaalam sa iyo, oy, may CCTV ka diyan na nakukunan ka. Opo, pero hindi naman basta-basta maaari ding panoorin yung ninuman nang wala din pong pahintulot mismo sa iyo na kinunan ng CCTV. Ganun po ba yun? Isa po yan kung nag-content po yung data subject, meaning po yung nakunan ng pero meron din po kasi na realistically po kasi hindi naman pwedeng hingin ng content ang lahat ng tao na nakukuha sa publiko. Pero meron po kasing mga basis po. Ang pangkaraniwan po kasi dyan, pagka nag-establish po ng legal claim or defense po ng legal claim, yun po ang pangkaraniwan na i-encounter namin. Ngayon po, minsan din naman kasi pag requirement ng batas, halimbawa sa bangko, na ganun requirement ng batas na may CCTV, kailangan hindi na po kailangan kunin yung content. Ngayon yung access naman po, ibang usapan naman po yun. Ngayon kung yung access po, kailangan din po na yung a-access, kunyari, yung data subject po mismo ang mag-a-access, then hindi na nyo kailangan magbigay ng basihan. Kailangan lang sabihin yung rason niya, bakit dito sa Section 12 at sa Section 13. Ngayon po, kung ibang tao ang mag-a-access, ganun din po, kailangan niya mag-establish ng basihan po. Pero kailangan pa ng, for example, sa hotel, kailangan pa ng permiso ng tao na nakunan bago payagan yung interested party na makakuha ng kopya o mapanood ng CCTV. Hindi ho parati, sir. Okay. So kung may nakunan po, halimbawa establish niya kasi meron siyang isasampang demanda, kailangan pong establish nung nagre-request na valid yung claim niya at valid yung basihan niya. Hindi naman po pwede na sabihin lang niya na gusto ko kasi magreklamo. Kailangan po, merong kaakibat din ho siya na ebidensya na ipapakita. Basically po, case-to-case din po ito, no? Basis kumbaga. Sir, ano po ang penalty sa mga lalabag po dito? Anong pinaka-light, anong pinaka-grave? Well, ang pinaka-light po kung nag-violate po kayo dito sa circular na to would be an administrative fine, no? It ranges from as low as 10,000 to actually ang pinakamalaki po is 5 million from my recollection. 5 million? Ano pong klase violation yun? Ba't malaki? Administrative fine po. O nga po, ano po yun? Example po doon. Kung grade po talaga, halimbawa kayo, gumagamit kayo ng CCTV at sobrang wala ho kayong manuals, basta wala ho kayong policies, basta pinamigay nyo lang yung footage sa ibang tao, makikita ho na medyo grave po yung inyong pagkakamali, pwede ho kayo ma-impose ng malaki-laking penalty po. Ngayon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday.